patagalan yung pag-alis namin ni Sofia. What's the rush? Alam na ni Sofia tungkol dun sa nagpapanggap na Maricar. Nagtataka siya ngayon kung ano nangyari dun sa asawa ni Rico. Lumiliit na mundo nilang dalawa. Nakilala ko na kung sino nagpapanggap na asawa mo. Meet Sylvia Ignacio. Mayroon daw boyfriend na nagngangalang Larry. Kilala ko to. Nakita ko siya noon sa lamay. Hindi kaya may kinalaman niya sa pagpapanggap ng Sylvia. Sa huli, ang priority ko si Sofia. Kailangan mailayo ko na siya dito. Para kapag malaman ni Rico ang totoo, wala na kami sa Pilipinas. And he'll be all mine. Yung private investigator mo, nakita na si Larry paalis ng bahay. May dala mga gamit kaya mukhang tatakas daw. Larry, sige na. Kailangan ko talaga yung tulong mo. Hindi ka namin sasaktan. Sabihin mo lang sa amin lahat ng alam mo. Sino ang nag-utos kay Sylvia na magpanggap bilang si Maricar? Sorry? Sorry saan, Manang? Manang, sige na sabihin niyo sa akin. Ano yun? Ano yung kasalanan niyo sa akin? Sofia! Sofia, I'm home! Ay, Anang, andyan yata si Earl. Sandali, bababa lang ho ako. Aga mo yatang umuwi na yon. Akala ko mamaya ka pa eh. Oo, ang dami kong kailangan ayusin files dito sa bahay. Nakaimpake na kayo ni Manang? Oo. Naayos na namin lahat ng mga gamit namin. Actually, nagkikwentuhan na lang kami. Okay. Baka bukas ng gabi na lang tayo pumunta sa resort. Ano yung pinag-usapan niyo? Wala naman kung ano-ano lang. Larry, please. Sige na, sabihin mo na sa amin. Aminin mo sa amin ang lahat ng alam mo. Sino nag-utos kay Sylvia na magpanggap bilang si Maricar? Ano kasi? Manang, naputol ho yung usapan natin kanina. Ano ho yung sasabihin niyo sa akin? Manang, alam kong hindi ho yun wala lang. Nung dumating si Earl, nakita ko yung takot sa mga mukha niyo kanina. Ano ho yung sasabihin niyo sa akin? Manang. Manang, ano yun? Kumusta kayo dyan? Ha? Hindi, May wala tutulong naman. ba ako sa inyo? Hindi, Earl. Okay lang kami ni Manang. Pinag-uusapan lang namin kung baka may naiwan ba kaming gamit. Okay ka lang, Manang? Nasa den lang ako kung kailangan niyo ako, ha? Manang. Manang, bakit? Si Earl ho ba? Anong problema? Meron ba siyang tinatago sa akin? Meron ba siyang nililihim sa akin? Manang, sabihin niyo sa akin. Manang, ano ho yun? Hindi ko kayang hulaan kung anong iniisip niyo. Ang sabi niyo sa akin kanina, meron kayong kasalanan sa akin. Ano yun, Manang? Sabihin niyo sa akin. Sige na. Kayo nagtulak kay Earl na umalis tayo dito? Manang, okay lang yun.
Hindi ko naman ho kayo sinisisi. Kung tutuusin ho, ayoko sanang umalis dito. Tsaka hindi nyo kasalanan yun, Manang, kasi si Earl pa rin naman ang magdidesisyon nun. Pero siguro ito na rin ang magandang desisyon para sa ating lahat. Ang umalis na dito. Tama na yun, Manang. Tignan mo tong nahanap ko sa basurahan, Manang. Oh. May sinulot ka ata hindi mo dapat isulat. Hindi ikaw si Sofia. Ikaw si Mar. Ano mga akala mo sa akin, tanga? Na hindi ko binabantayan bawat kilos mo? Hindi ka pa ba nadala? Pagkatapos kong putulin ang dila mo. Ako ba hinahamon mo? Ha? Last warning na to, Manang! Pag na ginawa ka pa nalapag sa utos ko, isusunod kita kay Biboy at sa tunay ni Sofia. Do you understand? Pinahirapan mo ba kami, ha? Bitawan niyo ako! Alam mo tungkol kay Sylvia kung sino ang utos sa kanya. Sabihin mo! Ba't ba kinigipit niyo ako? Wala naman ako kasalanan sa inyo, ah. Sino nag-utos sa kanya? Sino ang doktor na opera sa kanya? Doon na! Ikaw lang makakatulong sa amin, kaya sana makipagtulungan ka sa amin. Sige na! Ayoko. Matulog ako kay Sylvia. Ano? Anong ibig mo sabihin? Malakas ang kutob ko na hindi aksidente ang pagkamatay niya. Sinadya siyang patayin para hindi siya makapagsumbong sa inyo. Sinong gumawa nun? Sinong pumatay sa kanya? Sino? Sir! Dito po! Dito po! Yung pinsan ko po! Ito po! Pinagtutulungan nila! Ayan po! Manong, tulungan niyo po ako. Pinagkakaisahan nila ako. Ano nangyari dito? Papunta lang po ako ng bus, eh. Tapos sinabol nila ako. Wala naman po akong ginagawa sa kanila, eh. Totoo ba sinasabi niya? May kasalanan ba sa inyo? Wala. May kailangan lang kami malaman sa kanya. Wala naman palang atraso, eh. Kung may waran, hindi niyo siya pwedeng kuyugin. Kaya bitiwan niyo siya. Bitiwan niyo! Alam ko kung gaano kahalaga si Sylvia sa'yo. Kaya sana tulungan mo kami para hindi masayang yung pagkawala niya. Ito yung number ko. Tawagan mo ako.
Tita, ang weird ni Sofia. Parang sinasadya niyang i-cancel yung mga tawag ko. Tapos yung mga text ko hindi niya nire-replyan. Ano kaya nangyari doon? Mimi, huwag mo na kasing pinag-iintindihan si Sofia. Baka busy yan nag-iimpake. Kasi ang sabi nga niya, alis na raw sila ng asawa niya. Alis na sila doon sa tinitirhan nila. Eh, saan daw sila pupunta? Ko, wala naman siyang sinabi. Pero para sa akin, importante, yung umalis na nga siya para hindi na siya balik ng balik dito. Nakakahiya, pinapag-usapan na tayo ng mga kapitbahay. Grabe naman, tita. Ano naman pakialam nila? Eh, sa buhay naman namin to, close si Sofia sa amin. Ba't sila nangingialam? Ang sa akin lang naman kasi, dapat marunong siyang dumistansya. Dapat marunong siyang lumugar. Eh, pinag-uusapan na nga tayo ng mga kapitbahay. Kung sa kanya okay lang yun, pues sa akin, hindi. Kaya, Mi, please, huwag mo na kinukonsinti yung babaeng yun, ha? Ma'am, bawal po talaga magagalit si Sir, ma'am. Kuya, mag-hi lang ako kay Sofia. Magagalit po si Sir. Good evening. Ano kailangan mo? Pwede ba kisuyo kay Sofia? Kakausapin ko lang sana siya. Hindi pwede, busy siya. Makakalis ka na. Pasensya na sa kukulitan ko, ha? Gusto ko lang talaga siya makausap kasi nabalitaan ko alis kayo, eh. Magpapaalam lang sana ako. Ako nang bahala magsabi nun sa kanya. Sandali, saan ba kayo pupunta? Pwede ko ba siya mabisita? Bakit ba ang kulit mo? Pwede ba layon mo misis ko? Kundi papapulis kita. Eh, ba't man sungit mo? Hindi naman porke asawa mo si Sofia, pag-aari mo na siya, no? Wala namang masama kung mag-usap kami. Manang, tawagin mo nga yung guard! Jaime! Jaime, asan ka na? Hindi na kailangan. Halika na, samahan mo na ako sa labas. Pakasungit ng amo mo. What? May foul play sa pagkamatay ng Peking Maricar? Yeah. Sylvia ang totoong pangalan niya. At sadya siyang pinatahimik para hindi niya masabi yung totoo. Yun yung paliwanag sa akin ni Larry. And you believe that, man? Rico, crook yun eh. Baka sinasabi lang niya sa'yo yun just to get away with his crimes. No, Ma. I believe him. Because that explains kung bakit siya takot na takot. Ayaw niya magsalita kahit anong pilit namin. Well, kung ganun at ganun ang sinasabi niya sa'yo, then you better stop this investigation. What? Why? Kasi masyadong mapanganib yung taong kinakalaban mo. If he or she could kill that Sylvia, what's stopping him or her from killing you? Yes, Ma. Pero kailangan ko iligtas ang asawa ko. Hindi naman tayo sigurado kung buhay pa siya. Pwedeng namatay na siya dati pa sa bus accident. Anak, please. As your mother, I'm begging you, stop this. No. Isipin mo si Joanna. She already lost her mother. She can't lose you. Ma, no. Hindi. Hindi ako pwedeng tumigil ngayon. Hindi ngayon. I'm so close to finding out the truth. Aalamin ko kung anong totoong nangyari kay Maricar. Earl? Parang narinig ko si Ate Mimi, Nandito ba siya? Inaalis ko na siya. Salamat siya, di ko siya pinatampot sa pulis. Bakit mo ginawa yun? Earl, nakakahiya naman dun sa tao. Wala naman siyang ginagawang masama. Kailangan ba paulit-ulit ako? Hindi ko siya gusto. Earl, kung makikilala mo si Ate Mimi, Bakit lagi mo ba siyang pinagtatanggol? Siguro siya yung taga-konsindi sa inyo ni Rico. Siya ba yung kasabwat mo sa affair niyo ni Rico? Earl, hindi! Hindi. Alam ko, Sofia. Alam kong nagkarelasyon kayo ni Rico. Alam ko na, Sofia. Alam ko na lahat. Earl, magpapaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Hindi ko hinihingi ang paliwanag mo. Lagi kong iniisip kung bakit mo nagawa sa akin to. Siguro nagsawa ka lang sa akin. Naghahanap ka lang ng excitement sa buhay mo kaya mo pinatulong si Rico. Siguro nga kasalanan ko nga itong lahat dahil naging sobrang stricto ako sa'yo. Hindi, Earl. Wala kang naging kasalanan. Ako ang nagkamali. Pero wala kang naging Huwag ka pagkukulang nang sa... mag-apologize. Hindi mo kailangan mag-apologize. Matagal na kitang pinatawad. Gusto ko lang malaman kung may nararamdaman ka pa rin sa kanya.
Wala na. Kung ganun, I want you to do one thing for me. Cut all ties sa pamilya ni Rico. Huwag kang makipagkita sa kahit sino sa kanila. Alang-alang sa akin. Oh, ba't di ka ba natutulog? May iniisip lang. Blanco. Sylvia, no? Bata niya pa kasi para mamatay eh. Ang dami pa niyang pangarap. Palagi pa nga niyang binibida sa akin na magiging isang sikat na artista daw siya. Pagkakagulo ng mga fans, pagsisigaw yung pangalan niya. Hindi ko inakala na yung sinasabi niyang malaking racket. Yun na pala yung katapusan niya. Ni isa sa mga pangarap niya, walang natupad. Pati nga lapidan niya, ibang pangalan yung nakasulat eh. Kawawang Sylvia. Gago din kasi talaga yung amo nun. Ba't hindi mo bawian? Isumbong mo sa mga pulis o kaya kay Rico. Masyadong delikado. Gusto mo bang sumunod agad doon kay Sylvia, ha? Eh kesa naman habang buhay kang tumatakas. May point din yung Rico na yun eh. Dapat magbayad yung demonyong amo na yun na pumatay sa syota mo. Eh, paano kung tayo yung balikan? Lahat naman tayo mamamatay. Yung iba nga lang mas maaga. Ang importante, yung may nagawa ka na mabuti sa buhay mo. Tsaka malay mo, ikaw pa yung maging daan para mahanap ng Rico na yun yung asawa niya. Tsaka, sigurado ko, mas higit na matutuwa si Sylvia. Pakiramdam ko ang sama-sama kong tao. Alam pala ni Earl ang namagitan sa amin ni Rico, pero kinimkim niya ang pagtatraidor ko sa kanya. Sinusubukan ko naman, Manang. Sinusubukan ko namang bumawi sa kanya. Sinusubukan kong maging buting asawa. Kahit minsan masakit. Kahit minsan ayoko. Manang, si Ate Mimi. Gusto niya makipagkita sa akin bukas ng umaga. Pero Manang, huling pagkakataon ko na to. Kailangan ko silang makita. Kailangan kong makapagpaalam sa kanila kasi aalis na kami. Alam mo pare, dapat binugbog ko na lang yung hayop na yun eh. Naisahan tayo pare. Pare, tama yung mga tanod. Wala tayong karapatan na pilitin siya magsalita. Pare, di magsumbong tayo sa pulis, mag-file tayo ng kaso. Siguro naman aamin na yun pag may arrest warrant na tayo laban sa kanya, pare. Alam mo, sa totoo lang, ayoko nang idama yung mga pulis dito eh. Ayoko malaman ng ibang tao ang nangyayari sa atin. Baka mamaya ma-alerto yung mastermind. Ilayo niya si Maricar sa akin. Diba? Dude, we're not just talking about kidnapper here, okay? Mamamatay tao yung kalaban mo. Kailangan na natin magsumbong sa ibang tao, pare.
Sino yan? Hello? Hello, Rico. Si Larry to. Si Larry. Larry? Akin na, ako kakausap. Sandali lang, sandali. Larry! Pabalik na ako ng Maynila. Gusto ko makipagkita sa'yo. Puntahan mo ako sa dating tinitirhan ko. Sige. Sige. Pupunta kita doon. Handa na akong aminin sa'yo lang lahat na nalalaman ko. Pupunta. Anywhere but here. Nararamdaman ko kasi na malapit nang malaman ni Rico ang lahat. Hingi ka ng tulong sa pulis para sikasuhin yung kaso mo. Sa puntong to, hindi ako tutulungan ng mga polis. Ayaw nga nila maniwala sa mga sinasabi ko eh. Kailangan kong hanapin si Earl para mabawi ko si Sofia. At kailangan mong bawiin si Sofia. Si Sofia, siyang totoong si Maricar. Basta Rex, gusto kong lumabas na parang aksidente yung tumapos kay Rico. Huwag kang mag-alala. Malinis ako trabaho. Kahit kailan walang naging problema sa akin yung mga dati kong kliyente. Hello, Rico! Sofia, makinig ka sa akin. Listen to what I have to say, okay? Hindi ikaw si Sofia. Ikaw si Maricar. Ano?